kapag tayo po ay nagsa-7 last words. So this is one of the 7 last words ng ating pong Panginoong Jesus. So napapanahon, hindi lang pag Holy Week, ito po ay sa lahat ng panahon ay napapanahon ang tinatawag po nating last words of Christ. So ito po ay makikita po natin sa verse 39 to 43. Luke chapter 23, verses 39 to 43. Sige po, tayo po sandaling tumayo para po sa pagbasa, mga kapatid. Luke chapter 23, verses 39 to 43. Let me read. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other rebuked him, saying, "Do not fear God. Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And he said to him, "Truly, I say to you, today you will be with me in paradise." Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa inyo pong salita. Tunay po na kamangha-mangha ang inyo pong ginawa once and for all para po sa aming kaligtasan. At patuloy po kaming mamamangha sa bawat katotohanang maririnig po namin ngayong pong umaga. Dahil ito po ay kapahayagan mula sa iyo lamang. At patuloy po sa iyo pong kalooban ay magbigay daan ito sa aming sarili na patuloy po naming pakasuriin. Kung meron man nikatiting na pag-aalinlangan sa kaligtasan, ito po ang sandali ng inyo pong pagliligtas. At patuloy po na ang kaligtasan, ang mensahe ng kaligtasan ang magpaalala sa amin upang mamuhay ng karapat-dapat ayon po sa iyo pong kalooban, Panginoon. At ang inyo pong lingkod na gagamitin para po maghatid ng inyo pong salita ay itago niyo po lamang sa likod ng inyo pong kabanalan. Tanging ikaw lamang ang maitaas sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat pong muli. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat. The title of our message this morning is Dying Conversations at the Cross. So, alam niyo po, ang pangyayaring ito sa krus ay hindi ho natin maaring ilayo sa atin. Kapag tayo po ay nakakapanood ng mga palabas, so pwedeng teleserye, pwedeng sa Netflix, pelikula, series, So kapag meron pong namamatay or yung dying person, yung bawat word na lumalabas sa kanya is talagang worthy of attention. So dahil mahina ng kanyang boses, so lahat ng kanyang bibitawang salita ay talagang kailangan pakinggan. Di po ba? So, pag nanonood tayo ng TV, yan, mamamatay na, naku. Marami tayong mga, emotions, So, pwedeng kung ito ay antagonist, so, buti nga, So, yun yung mga emosyon natin pagka tayo nanonood Buti nga sa'yo, mamamatay ka na, So, talagang madaling mag-explode yung ating emosyon pagka talagang intense yung mga eksena. So, pag namatay yung kontrabida, so nandun yung ating na-satisfy yung ating yung ating kagustuhan na kung ano yung mangyari sa kanya. So pero kung titingnan natin yung scene, so meron din namang mga kontrabida na kapag sila ho ay dying, so nagsisisi sila. So humingi sila ng tawad sa kanilang mga nagawa doon sa mga taong kanilang nasaktan, sa mga taong nalagay sa alanganin ang kanilang buhay dahil sa kanila. And makikita naman po natin dito sa passage, that these two thieves were also dying. Pero magkaiba ang kanilang perspective sa Panginoong Jesus na nasa gitna. So the setting there is, ang Panginoong Jesus po ang nasa gitna at ang dalawang magnanakaw po, so obviously, sila po ay convicted criminals dahil hindi po basta-basta ipinapataw po ang crucifixion unless na ang taong talagang ito ay may mabigat na nagawa na kasalanan. So, kasi yung crucifixion po ang tinatawag na capital punishment.
ng Rome nung panahon na yon. So when we say capital is the most, kumbaga ito yung ultimato na parusa. Kumbaga sa panahon natin ngayon, wala na kasi po yung death penalty. So meron na lang tayo is yung reclusion perpetua or life imprisonment. So that is considerably sa panahon po natin na capital punishment. Pero dati, nung meron pang death penalty, so meron po tayong electric chair, Silvia Electrica, at nung later on, mga year 2000, lethal injection. Yan. So kung maalala po natin yung isang namatay, the first person na namatay because of lethal injection, So siya po ay isang convicted, kumbaga siya ay nanggahasa po. Okay. So dito po sa ating passage, makikita po natin, there are two different convicted people and they committed the same sin. Sabi nga, sila po ay kapwa magnanakaw. At bagamat sila po ay kapwa mamamatay na because nandun na sila sa stage na malapit na silang magdeliryo, malapit na silang mag-hallucinate, dahil dun sa sobrang sakit ng kanilang katawan. So, because they were nailed, both hands and feet ay nakapako. And yung kanilang katawan, so they were not able to breathe ng normal. Kailangan nilang umangat kasi yung bigat ng kanilang katawan ay nandun sa kanilang paanan. So yun po yung sitwasyon ng isang taong nakapako sa krus. Ganyan din po ang pinagdaanan ng ating Panginoon. And hindi lang po yan ang pinagdaanan ng Panginoon. So siya po ay tortured before. So bago po siya ipinako, siya po ay pinahirapan. At dito po makikita natin that sa kabila po ng kanilang agony, habang sila po ay nakapako sa krus, nilagay pa rin or inilabas pa rin ng kanilang bibig kung ano ang saloobin ng kanilang puso, kung sino ang Panginoon. Kung sino ang Kristo na nasa kanilang gitna. Kung sino ang Kristo na nasa kanilang tabi. Kaya, though they were both dying with the crucified Savior of the world between them, they differ in their perspective of the one between them, which draws them to different eternal places. So, dalawang magnanakaw na dalawang magkaibang patutunguhan dahil sa kanilang pagtingin kay Kristo. So, the first thief, so ito po yung ating first point. So, meron po tayong tatlong katotohanan na tumutukoy sa tatlong individual. So, the first is the impenitent sinner. Makikita po natin in verse 39. And secondly is the penitent sinner, verses 40 to 42. And number 3 is no other than our Lord Jesus Christ. So, the first point here, brothers and sisters, makikita po natin the dying words of the impenitent sinner. So, what did he say? Ano po ang sinabi ng makasalanang ito o ng magnanakaw na ito habang siya po ay nakapako, habang siya ay naghihirap, sa kabila ng kanyang paghihirap, ano ang kanyang naging viewpoint sa Panginoong Jesus? Ano po ang sabi niya dito sa verse 39? Makikita po natin, one of the criminals who were hanged railed at him. So sa kabila ng kanyang paghihirap, sa kabila ng kanyang agony, sa kanyang pagkakapako, nagawa pa niyang bastusin ang Panginoong Jesus. Kung ano ang ginawa o ginagawa ng mga taong nasa baba, ay ginawa rin po ng magnanakaw na ito. So siya ay naging pumanig doon sa mga taong laban sa Panginoon. Kaya sabi niya, "Are you not the Christ? Save yourself and us." Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. So this is not the first time na ang Panginoong Hesus po ay binastos sa kabila ng kanyang mensahe na siya ang tagapagligtas. Dahil dito po sa verse 35, mababasa po natin, "And the people stood him watching, but the rulers scoffed at him, saying, 'He saved others. Let him save himself. If he is the Christ of God, his chosen one.'" So the first were the rulers. Okay? So sila ang unang nag-alimura sa Panginoon.
Sige nga, kung ikaw ang totoong pinili, kung ikaw ang totoong Kristo, iligtas mo ang iyong sarili. Sa ibang accounts po, in the Synoptic Gospels, ang mababasa po natin dyan is, kung totoo nga na muli mong itatayo ang iyong templo, o ang templo sa loob ng 3 araw, bumaba ka dyan. Okay? At dito po makikita natin sa verse 36 and 37, the soldiers also mocked him, the Roman soldiers. Inalimura din nila ang Panginoon, and coming up and offering him sour wine, and saying, if you are the king of the Jews, save yourself. Kung ikaw talaga ang totoong hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang totoong tagapagligtas. So hindi po natin maisasantabi na ito rin po ang alingaw-ngaw. Ito rin po ang wika ng mga taong nabubuhay ngayon na hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus, na siya ang tagapagligtas. They believe that they will be saved through their works, sa pamamagitan ng kanilang gawa, sa pamamagitan ng kanilang sinseridad, sa pamamagitan ng kanilang katalinuhan, sa pamamagitan ng kanilang relihiyon. So, hindi nila kinikilala si Kristo. Ito rin ang mga taong nagsasabi, kung ikaw nga ang Kristo, bumaba ka at iligtas ang iyong sarili. So ito po mga kapatid, ay isang pangungusap ng isang taong walang pananampalataya sa Kanya. Pangungusap ng isang taong hindi tunay na nakakakilala sa Kanya. Maaaring ang magnanakaw na ito, sa isang banda, hinahabol na lamang niya ang kanyang hininga dahil sa hirap ng kanyang pinagdadaanan habang siya'y nakapako sa krus. Ngunit, naiwika pa rin niya mula sa kanyang puso kung sino para sa kanya ang Panginoon. Remember, brothers and sisters, the depth, ang lalim ng kasalanan kung saan tayo hinango. Alalahanin po natin yung lapad ng kasalanan kung saan tayo inalis ng Panginoon. The height, the depth, the breadth, the length of sin, the extent of sin, makikita po natin sa katauhan na magnanakaw pong ito. Na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, until his very last words na kaya niyang sabihin, sinabi pa rin niya na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos at hindi ang tagapagligtas. That's how serious, sabi nga, ang kasalanan po sa buhay ng tao. Ganyan kaseryoso ho ang kasalanan kung kaya't kailangang maipahayag po ang mabuting balita. Kailangan maipahayag ang mensahe ng kaligtasan. That's why our subpoint here, so we have only one subpoint, that he blasphemously spoke against Jesus. And he did that because that is the true condition of his heart. Ito ang totoong kalagayan ng kanyang puso. Ano po ang sabi ng Panginoon sa Mark? Binabanggit po natin to sa Bible study, right? Chapter 7, verse 20 to 23. Ano ba ang tunay na kalagayan ng puso ng tao? Ano ba ang tunay na kondisyon ng puso ng tao? Mark chapter 7, verse 20 to 23. And he said, what comes out of a person is what defiles him. What comes out? Kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig. Kung ano ang naririnig ng tao sa kanya. Ito ang nagpaparumi sa kanya. Ito'y taliwas sa paniniwala ng mga Hudyo na kung ano ang pumapasok. It's the opposite of what they believe na kung ano ang pumapasok siyang nagpaparumi. But here, the Lord said, what comes out? Kung ano ang lumalabas. Okay? Tutuloy po natin. Sabi dito, for from within. Mula sa kalooban, mula sa kaibuturan. For from within, out of the heart of man, come
So ano pong sinabi ng Panginoon? Evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride. Pride month. Di ba? This month of June. Foolishness, and all these evil things come from within, and they defile a person. So, hindi ang pumapasok, ano po, hindi ang ibang tao na sinasabi ng mga tao ay, kasi yung kabarkada niyan kaya nagkaganyan. Sumasama sa mga nagbibiso. Sumasama sa mga sa mga nagluluko sa buhay. Kaya nagkaganyan. No. Ano po sabi ng Panginoon? What comes out? So, kung ano ang lumalabas sa kanya. That is the condition of the heart. Okay? Ito ang kondisyon ng puso ng bawat tao. Hindi lang ng isang partikular na tao. Hindi lang ng magnanakaw na nandun po sa ating passage. Ito ho ay naglalarawan po ng pangkalahatan. Ano po? Sumasalamin ito sa pangkalahatang kalagayan ng tao. Ang kanyang puso ay marumi sa Panginoon. Okay? Kaya sabi niya, are you not the Christ? Hindi ba ikaw ang Kristo? Habang habol na niya ang kanyang hininga, di ba? Habang sumisinghap-singhap na siya, ito pa rin ang kanyang nasa isipan. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo yung sarili. At iligtas mo din kami. Hindi pa rin siya naniwala na siya ang tagapagligtas. Bago sila maniwala, iligtas niya muna ang kanyang sarili. Sabi ng magnanakaw. Di po ba? Yan po ang ating paniniwala. Yan po ang ating pamantayan. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Pero nakikita na nila si Kristo, hindi sila naniniwala. Okay? So that is the mocking question, are you not the Christ? And not only that, a mocking question follows with a mocking demand, save yourself and us. Iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo din kami. So just like the people, the rulers, the Pharisees, kung ikaw nga talaga ang tagapagligtas, bumaba ka dyan. Kung ikaw nga ang tagapagligtas, bumaba ka at maniniwala kami na ikaw ang Kristo. Sana wala na tayo doon sa bahaging yon, na hindi tayo tuluyang susuko sa Panginoon, na hindi tayo tuluyang magtatalaga ng buhay sa Panginoon hanggat walang ipinapakita ang Diyos sa atin. First of all, may ipinakita na ang Panginoon sa atin. Ito ang kanyang salita. At hindi lang basta ipinakita, ipinarinig sa atin sa pamamagitan ng mabuting balita. Na siya'y namatay para sa atin. Okay? So the gravity of one's sin is unimaginable. Huwag nating maliitin ang kasalanan. Huwag nating sabihin na ang gospel is para lang dun sa mga taong talagang walang pag-asa. Ano po? Kami, kahit papaano may pag-asa. No. Ino-offer po ang mabuting balita sa lahat. Kahit sa mga taong mariwasa ang buhay, si Kristo ay namatay din para sa kanila. Dahil ang kasalanang taglay nila ay hindi natin naakalain na kung ano maaari nilang magawa sa kasalanan. So the gravity of one's sin is unimaginable. So why is that so? Because man sinned against God, for all have sinned and fall short of the glory of God. He disobeyed the law of God. Di ba? Nasa paraiso, pero nagkasala. Nasa halamanan kung saan well provided ang kanyang pangangailangan para mabuhay, pero pinili pa rin niyang suwayin ang batas ng Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. That's sin. Yan po ang kasalanan. We are created by a holy and eternal God. Thus, we became a living being. We enjoy the blessings of God. We enjoy the grace of God. Okay? The provisions
na ipinagkakaloob po sa atin. But here, ano po ang ginawa ng tao? Romans 5:12. Through one man, sin entered into the world, and death through sin. Di po ba? Kaya wag sanang patuloy tayong bulagi ng filosofiya o ng ideolohiya ng mundo na ang tinataas ho ay ang kakayanan ng tao, hindi ho ang kawalan ng tao. Ang abilidad, hindi ang inability ng tao. Okay? So ito po ang larawan ng bawat tao. Kung ano po ang saloobin ng isang naghihingalong magnanakaw, siyang saloobin ng bawat tao. Okay? We might say that he is indeed a thief. Siyempre, magnanakaw siya eh. Kaya niya nasabi yan. Kasi talagang convicted siya, criminal siya. Kaya niya nasabi yan na hindi talaga siya maniniwala kay Kristo. Okay? At tayo hindi. Ngunit, babalik pa rin po tayo sa sinabi ng Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay makasalanan. All have sinned and fall short of the glory of God. If we argue that the heart of that criminal is a product of what he did as a criminal, again, what did the Lord say in the passage that we read earlier, Mark chapter 7? What comes out? Di po ba? What is within? Ito po ang nagpaparumi sa atin, and that is sin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ikatwiran, magnanakaw kasi yan, kaya hindi naniwala sa Panginoon. Tapos sabihin mo, ikaw naniniwala ka sa Panginoon. Di po ba? But how about your life? Ang buhay ba natin ay katulad ba ng sa Panginoon? Sinusunod ba natin ang pattern ng buhay na ginawa, na ipinakita ng Panginoon? So that is the first point here. The dying words of the impenitent sinner. So, why is it dying? Bakit ito ay dying? Hindi lang siya naghihingalo. Ito ang magtutulak sa kanya sa kamatayang walang hanggan. Ang kanyang hindi paniniwala kay Kristo ang tiyak na magdadala sa kanya sa kapahamakan. So those words of that impenitent thief reflect the true condition of the human heart, and he needs to be saved. Kailangan niya maligtas. Okay? At yan din po ang ating nakikita sa mga tao na nasa paligid po natin. Kailangan niyang maligtas kahit hindi natin kagustuhan ang kanyang katangian, kahit hindi natin kagusto ang kanyang ugali. Pero ito ang maging perspective ho natin sa kanila. Ito ang manaig na, kumbaga, perspective natin sa kanila. Sila'y nangangailangan ng tagapagligtas. Kahit yung nakaaway natin kahapon, pero hindi naman tayo nagpasimula o umaway sa atin. Kailangan nila ng tagapagligtas. At alam natin kung sino siya. Amen? Kilala natin kung sino siya. Ano po? Kaya dito po tayo sa number 2. Verse 40, kung itutuloy po natin, ano po sabi niya? The other thief, okay, rebuked him saying, "Do you not fear God?" Hindi ka ba natatakot sa Diyos? So magnanakaw din, pero sabi niya, "Do you not fear God? Since you are under the same sentence of condemnation," kapwa tayo pinarurusahan sa sentensya sa ating ginawa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? So doon pa lang sa first statement na makikita po natin, nandun na yung sense, na kinilos ho ng Diyos itong magnanakaw na ito. That's why number 2 is the transforming words of the penitent sinner. The transforming words of the penitent sinner first is that he feared God. First, because he said, hindi ka ba natatakot sa iyong sinabi laban sa Panginoon? Okay? So he did what is right although he is also dying. Naghihingalo rin
Subalit, sinansalan niya ang kanyang kapwa magnanakaw at ang sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Do you not fear God since you're under the same sentence of condemnation? And we indeed, sabi dito, justly. And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong. Okay? Alam niyo po yung statement na ito nung magnanakaw? Excuse me. Hindi ho ito basta-basta na sinabi lang niya. Based on outward, kumbaga sa panlabas na mga kaganapan. Meron pong nangyari sa kanyang kalooban para sambitin niya at sansalain niya ang kanyang kapwa magnanakaw. Ano po? Hindi ho ito convinced lang siya na dahil ang Panginoong Hesus ay nagpakita ng maraming himala, nagpagaling. So, hindi lang siya impressed doon sa kapangyarihan ng Panginoon doon, kundi talagang siya ho ay kinilos ng Panginoon. Pero hindi ho ito mangyayari kung hindi rin niya naginig ang mensahe. Kung hindi ho nakarating sa kanyang pandinig ang mabuting balita. That's why he came to believe na ang Panginoong Hesus na nakapako sa kanyang tabi ang tagapagligtas. Ano po? So, first, he feared God. Though his body was enduring the agony and suffering of crucifixion, but his heart and mind is fixed. His heart and mind is fixed on the truth that Christ, or that Jesus, is the Christ. Ang Panginoong Hesus, ang Kristo. He experienced a supernatural, miraculous change of heart. Tunay siyang tumanggap ng pagbabago ng kanyang puso. Why? Ano po ang puso ng tao again? Bukod sa marumi. Romans chapter 3 verse 18. Ano pong mababasa po natin dyan? Romans chapter 3 verse 18, there is no fear of God before their eyes. There is no fear of God before their eyes. Wala silang pagkatakot sa Diyos. Fear doesn't mean fright. Okay? Hindi po magkapareho ang tinatawag nating fear and yung tinatawag po nating fright. Pag sinabi hong fright, it's some kind of phobia. Okay? Pag takot tayo sa ahas, snake phobia ba yun? Ahas phobia. Ano po? Pag takot ka sa matataas na lugar, so we call it as acro. Diba? Acrophobia. So pagka sa masisikip, claustrophobia. Okay? So, hindi po yun yung kind nung fear na sinasabi po dito. There's no fear. Because when we read the word fear, when we study the word fear here, ang ibig sabihin po nito is reverence. Respect or yung respeto. Pagtatangi. Yung talagang iniluluklok mo ang Diyos doon sa dapat. So that is fear. Okay? Hindi po ito fright. Takot ka sa Diyos, kagaya ni Adan. 'Di ba? Nung narinig niyang lumalakad ang Diyos sa halamanan, agad siya nagtago. So hindi po 'yon. Ang ibig sabihin ng fear dito po is respect. Yung pagtatangi, yung paggalang natin sa Diyos. Since God is holy, paano natin siya tratuhing banal? Since God is righteous, paano natin siya tratuhing matuwid? Okay? Yun po ang tinatawag nating fear of God. And sabi dito, there is no fear of God. Ito ang sitwasyon po ng tao. Bukod sa siya'y marumi, ang kanyang puso'y marumi, wala siyang pagkatakot sa Diyos o wala siyang respeto sa Diyos. Hindi niya itinatangi ang Diyos, mas itinatangi niyang ibang bagay kapantay ng Diyos. At ang mas masaklap, higit kaysa sa Diyos. Okay? So ito po ang kalagayan ng taong mabahala po
ang bawat isa sa atin para maging masidhi po tayong mangaral at ipahayag po ang mabuting balita. Ang tao ho, lalo na sa panahong ito, hindi talagang ipinapakita na nila lantaran ang kawalan ng takot sa Panginoon. Lantaran ng sinasabi ng kasulatan, ito'y kasalanan, pero lantaran pa rin nilang ipinapakita ang kanilang kasalanan. Just like this month, pagpatak ng June 1, ang makikita natin po sa Facebook, puro bahaghari. Samantalang ang bahaghari po ay reminder ng Diyos kay Noah. Di ba? Na hindi na niya muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan po ng tubig. And also in Luke chapter 12, mababasa din po natin, Luke chapter 12 verses 4 and 5, I tell you, my friends, do not fear those who kill the body and after that have nothing more that they can do. But I will warn you whom to fear. Fear Him. Okay? Sino ang katakutan mo? Sino ang dapat mong katakutan? Ang Diyos. Fear Him, who, after He has killed, has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear Him. Fear God. Huwag tayong matakot sa kahit ano o kahit sino. Sa Diyos tayo matakot. Yan ang wala sa tao. Pero ito ho, ang nakita ho natin sa magnanakaw na nagsisi sa kanyang kasalanan. Di ba? So ano po sabi niya? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. So not only that he feared God, also he sensed his sinfulness. Napagtanto niya na talagang siya ay isang makasalanan. Hindi lang ang kasalanan niya ay kasalanan ng pagnanakaw, kundi ang kanyang kalikasan bilang isang makasalanan. He came to know and realize how sinful he is. The thief admitted his guilt and agrees with this condemnation. Sumang-ayon siya sa parusa at sa hustisya. A right view of himself and his sin was the precursor to a right view of Christ and His work. Kailangan muna nating makilala kailangan muna nating makilala ang ating sarili ng tama. Sapagkat sa pamamagitan nito, mas makikilala natin kung sino si Kristo. There must be a right view of man, okay? Bago natin makilala ng tama si Kristo. So, hindi po ito yung tinatawag nating gospel na ang sinasabi is, sundin mo ang kalooban mo. Di ba? At pag sinunod mo ang iyong kalooban, ikaw ay magtatagumpay. Sabi nga, pagpapalain ka pa ng Panginoon. Yan. Maging matulungin ka, gumawa ka ng mabuti. So, some kind of that, So, walang topic about sin, walang topic about death, walang topic about unrighteousness, ungodliness. So, hindi po ito ang gospel. True gospel emphasizes sin. Idinidiin po ng mabuting balita ang kasalanan. Idinidiin po ng mabuting balita na kailangan ng taong makita niya sa kanyang sarili kung gaano siya kamakasalanan sa harapan ng Diyos. At yan po ang nangyari sa magnanakaw na ito, the penitent thief. Okay? So maaaring ikatwiran po natin na hindi naman tayo isang magnanakaw. Pero ito po ang sabi ni Adrian Rogers, ang sabi niya, if you're not serving God, you are a thief. Kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, isa kang magnanakaw. Okay? Sa paanong paraan na ikaw ay isang magnanakaw kung hindi mo pinaglilingkuran ng Diyos? Ganito po yan. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng mundong ito. God is the landowner. God is the landlord. Ang iyong hinihinga ay hangin na ang Diyos ang lumikha. Ang nilalakaran mo ay luntiang kapaligiran na ang Diyos ang gumawa. Ang mundong ito ay sa Panginoon at ang lahat ng pumupuno dito ay Kanya. Ang kinakain mo ay sustenance na ang Diyos ang nagbibigay.
Nabubuhay ka at umiiral sapagkat ginawa ka ng Diyos at nilikha ka ng Diyos at nabibilang ka sa Kanya. Ngunit kung ikaw ay narito, and sabi dito, drawing these things from God, at hindi mo siya pinaglilingkuran, you are as much as a thief as you were representing a particular company, drawing a salary and not working for that company. Kaya, isang magandang assessment para sa atin, na ibibigay ba natin ang tunay na paglilingkod sa Diyos? May tuturing ba nating appropriate yung ginagawa natin para sa Panginoon? Na-enjoy natin yung blessings ng Panginoon, only we say, thank you Lord, but ang buhay ba natin ay nakasuko na sa Kanya? Isinuko na ba natin lahat para sa Kanya? Kung paanong ang Panginoong Hesus, hindi niya iniligtas ang Kanyang sarili para tayo maligtas. In order for us to be saved, He didn't save Himself. He died on the cross. At dahil po dyan, nagkaroon po ng senses, ang magnanakaw, nakita niya ang kanyang pagiging makasalanan. Do you agree that we deserve eternal punishment because we offend God in His holiness and justice every second in our life? Do we agree? Every second ng buhay natin, lagi nating nasasaktan ang Panginoon. Lagi nating nalalabag ang kalooban ng Diyos. Yes. Indeed. I am unworthy. Of the gift that God, sabi nga, ino-offer niya sa atin. Kung ano ang worthy ho sa atin is the punishment. Ayon po sa hustisya ng Panginoon. But instead, sabi dito, ang nangyari po sa magnanakaw na ito, not only that he sensed his sinfulness, he believes the Savior's sinlessness. In verse 41, mababasa po natin, this man has done nothing wrong. Unlike the other thief who said negative words against Jesus, reviled, not persecuted, reviled, okay? Ang sabi po nitong magnanakaw, this man has done nothing wrong. Okay? Tayo, talagang may ginawa tayo. Kaya tayo pinarusahan ng ganito. But this man, wala siyang ginawang mali. Pero siya ay ipinako. Okay? So the sinlessness of Christ. He confessed that the one between them is the unblemished and the spotless Savior. So sa pamamagitan po ng wikang ito ng magnanakaw, kinilala niya na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Siya ang Diyos na walang kapintasan, siya ang korderong walang kapintasan. 1 Peter chapter 1, verse 19. Kaya ito po ang sinusunod natin sa buhay na ito. 'Di ba? Ang pagiging kawangis ni Kristo bilang siya ay walang kasalanan. Although tayo, nandun pa rin ang pagiging makasalanan po natin. And number 4, he believes the Savior's ability to save. Verse 42. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me. Panginoon, alalahanin mo ako. Jesus, alalahanin mo ako. Sa iyong pagpunta sa iyong kaharian. Hindi ho yan mangyayari sa isang tao hanggat hindi niya nakilala ang Panginoon. Hanggat hindi nakarating sa kanya ang gospel at hindi siya kinilos ng Panginoon. Okay? Again, he believes the Savior's ability to save. His was the plea of a broken, penitent, and unworthy sinner for grace, mercy, and forgiveness. Begging. Just like the tax collector. Remember in the parable of the tax collector and the Pharisee, Luke chapter 18, Lord, be merciful to me, a sinner. He was beating his breast. Wala siya doon sa lugar kung saan siya napapansin. Nandun yung Pariseo at siya nagmamalaki sa Diyos. I paid, sabi nga, tithes twice a week. I fast. Okay? Twice a week.
nag-aayuno, nagbibigay. Pero ikinumpara niya ang kanyang sarili sa isang publikano, sa isang maniningil ng buwis na masama ang imahe, na hindi siya katulad. But the publican was beating his breast and wasn't able, hindi man lang maitangala ang kanyang mata o ang kanyang ulo. At sinasabi niya, Panginoon, ako po ay inyong kahabagan, isang makasalanan. Be merciful to me. And this is what the thief, said sa Panginoon. Alalahanin mo ako, Panginoon. Remember me. Okay? Kaya talagang nakakagulat. Sa paniniwala natin na ang isang convicted, ang isang magnanakaw, ay manampalataya sa ating Panginoon. Mahilig lang tayong gumamit ng panukat, ng atin. Sinusukat natin ang tao ayon sa kanyang ginawa. Kung siya'y gumawa ng masama, hindi niya deserve ang langit. Doon sa mga gumagawa ng mabuti, deserve niya ang langit. Pero ang pamantayan ng Diyos, walang mabuti kahit isa. Walang matuwid, wala kahit isa. Di po ba? And here, ano po ang sagot ng Panginoon? Number 3, the living words of the dying Savior. Kahit ang Panginoong Hesus ay naghihina na rin sa mga sandaling ito. Pero sinagot niya ang sinabi ng penitent sinner. Ano sabi ng Panginoon? And He said to him, truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Again, sino po ang nagsalita? Ang Panginoong Hesus. He was also in agony and suffering, but He didn't say otherwise from doing the will of His Father. Hindi ho sinabi ng Panginoon, hindi ho sinagot ng Panginoon yung magnanakaw, ay ikaw muna ay magbayad doon sa mga pinagnakawan mo. Umalis ka dyan sa pagkakapako mo at bayaran mo isa-isa yung mga taong pinagnakawan mo. Ibalik mo yung ginako mong mga kung ano-ano doon sa mga taong pinagnakawan mo. Walang ganung sinabi ang Panginoon. Wala rin sinabi ang Panginoon dito, bumaba ka dyan at magpa-member ka sa church na ito. Para makasama ka sa aking kaharian. Hindi rin po sinabi ng Panginoon, bumaba ka dyan, gumawa ka ng mabuti. Okay? Gawa mo ng mabuti itong mga tao makakasalubong mo. Ano po sabi ng Panginoon? Katotohanan. Sinasabi ko sa iyo, Amen. I say to you. Pag sinabi pong Amen, pag sinabing katotohanan, remember that the truth of God is the absolute truth. Walang pwedeng bumago sa katotohanan sapagkat siya'y katotohanan. Okay? Ano po sabi ng Panginoon? Truly, I say to you. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. So first is the person, Jesus Christ Himself. Truly, I say to you. Walang ibang daan, walang ibang buhay, at walang ibang katotohanan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya sabi niya, truly I say to you, He is the truth. He is the life. Okay? He is the embodiment of God's truth. At walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. No one can come to the Father but through Him. Kaya nakakalungkot kasi yung nakikita po natin sa labas, kahapon, ng isang araw, maraming banderitas. Tapos siguro na-experience po natin pag tayo po ay dumadaan sa kalsada, biglang may magtataas ng banderitas. Tapos may mag-aabot ng parang maliit na papel. Di ba? So, nakakalungkot po sa isang banda na ganun po ang kanilang paraan.
some kind of festival, kasiyahan. Pero hindi po. Sapagkat ano sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, dahil ipinahayag na magnanakaw na ito ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Anong sabi niya? Ngayon din. So the time is today. Sabi dyan, the time is today. Today, not tomorrow. Kaya hindi po ito kagaya ng paniniwala natin na kaya ka gumagawa ngayon, someday, baka sakali, ako'y maliligtas. But Christ said today is the day of salvation. At dahil ngayon, ang araw ng kaligtasan, ngayon din natin ihatid ang mensahe ng kaligtasan. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Tingnan po natin. For he says, in a favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Today is the day of salvation. Wala hong delay sa Diyos. Kung halimbawa, iniisip natin, bakit kaya saka pa ako nakakilala sa Panginoon ngayong ako ay nasa dapit hapon na ng buhay? Well, yan ang right time ng Panginoon sa iyo. Ano po? Bagamat sa isang banda, nandun yung ating regret na bakit hindi pa nung ako ay malakas pa. Pero ang Diyos ay marunong, mga kapatid. Ano ho? It doesn't mean na na-delay ho ang Panginoon sa atin. Mapalad pa rin ho tayo. Kahit nasa dapit hapon na tayo ng buhay, nakakilala pa tayo sa Panginoon. Kahit naghihingalo na ho ang ating lupang katawan at dumating yung point na tayo ho ay nanampalataya sa Panginoon, that is the right time. Yan ang tamang panahon ng Panginoon sa atin. Okay? Kaya mapalad po ang isang taong nakapakinig ng gospel. Mas mapalad pa siya sa isang tao na halos na siya na nagmamay-ari ng lahat na makikita natin sa mundong ito. Okay? Mas mapalad po ang isang taong nakapakinig ng mabuting balita. So again, these are the living words of the dying Savior. He said to him, truly I say to you today. So that is the time, today. And the place. Ano po sabi? You will be with me in paradise. Paraiso. Alam niyo po yung paraiso ho dyan? Sa Greek word po, ang ibig sabihin nun yan is isang lugar na maraming halaman, maraming puno, some kind of Garden of Eden. Ano po? Kasi sa Septuagint ng Genesis po, yung word na ginamit doon is kapareho din po dito. Ano? Paradise. Ang Garden of Eden is considered as a paradise. Ano po? So, ito kong paraisong na ito, itinutukoy ng Panginoon, is walang iba kundi ang kalangitan. Ang kalangitan po, sabi dito, ay katulad ng isang paraiso na may puno. Kaya tamang-tama po yung sa sinabi dun sa Book of Revelation. Ano ho? Hindi yung, kasi ang depiction ho ng tao pagdating sa langit, ulap, maputi, palutang-lutang. Okay? So, hindi po ganun. Ang langit po, sabi po dito, is some kind of isang halamanan or lugar na talagang presko, lahat, pwede mong kainin, may enjoy mo lahat ng ginawa ng Panginoon. Okay? So, yun po yung langit na sinasabi dito. You will be with me in paradise. That is heaven. This is the abode of God. Kaya wag sanang, ang amazement lang ho natin dito lang sa mundo. Ang amazement ho natin is sa ganda ng buwan, ng araw, ng bundok. Reflection pa lang ho yan ng Diyos bilang manlilikha. How much more ho sa panahong ipapakita ng Diyos ang kanyang inihanda para sa atin. Ano po sa John chapter 14, in my Father's house there are many rooms. At pagkatapos ipaghanda, siya'y muling bababa. Di po ba? Ano kaya mas maganda, yung many rooms ho na inihanda ng Panginoon o yung mundo?
Kaya wag sana tayong kumbaga ma-amaze lang ho tayo sa mundo. Sapagkat mas magandang higit ang inihanda po ng Panginoon. Dadakong kalalagyan po natin. Okay? So, that is the place. It answers the question where actually. So first, the person answers the question who. Okay? That is the Lord Jesus. The time, when. So that is today. And place, where. Okay? So yan po mga kapatid. Makikita ho natin ang kabutihang biyaya ng Panginoon. Na kahit maituturing po ng isang tao ay nasa kailalim-laliman sa kanyang pagiging makasalanan. Convicted, kriminal, magnanakaw, mamamatay tao. Pero kung siya'y mananampalataya kay Kristo, anong sabi ng Panginoon? Kung ano ang pangako niya, siya din ang pangako niya para sa lahat na mananampalataya sa Kanya. Kakasamahin ka ng Panginoon sa paraiso. Kaya wag sanang paraiso lamang ng mundo ang ating hinahangad sa buhay. Kundi taglay natin ang katiyakan ng pangakong kakasamahin tayo ng Panginoon sa paraiso. Kaya mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? So these are dying conversations na sana po ay magpaalala sa atin na hanggang sa dulo ng ating buhay, tayo maging katulad ng magnanakaw na handa na pumiling sa Panginoon at siguradong pipiling sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Salamat po sa iyong pong pagliligtas. Salamat po sa iyong kagandahang loob, sa iyong pong habag, sa iyong pong pagpapatawad. Salamat po sa iyong pag-aalay ng iyong buhay para sa amin. Napakapalad po ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa mensaheng muli na nagpapaalala sa amin kung gaano po kayo kabuti, kamapagbiyaya sa bawat isa po sa amin. Ngayong taglay na po namin ang inyong pong kaloob na kaligtasan, ano po ang aming gagawin. Kaya sa oras na ito, humingi po kami ng karunungan, Panginoon. At patuloy po na ang aming mga bibig ay maging kasangkapan ng paghahayag ng inyong pong kagandahang loob. Hindi ho upang ikasira ng aming patotoo, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami sa bahaging ito na magawa po namin kung ano ang nais po ninyo, Panginoon, bilang inyong pong mga anak, bilang inyong pong mga lingkod. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.